Hi Kuya Will, kumusta ka na? Pati na rin ang lahat ng mga tagapakinig mo dito sa channel mo. Gusto ko ring ibahagi ang kaunti sa nakaraan ko. Alam ko, hindi ako sanay magkwento, pero susubukan kong ikwento ito ng sunod-sunod para makarelate din ang mga tagapakinig mo. Lahat ng mga kwento at post mo sa channel, wala akong pinalalampas. Sa totoo lang, dati hindi talaga ako mahilig makinig ng mga ganitong kwento. Mga tungkol sa pag-ibig, lalo na sa YouTube. Sobrang busy ko kasi sa iba't ibang bagay. Pero dahil sa mga kaibigan kong nagrekomenda, sabi nila, subukan mong makinig sa channel ni Will, may inspire ka at mas lalo mong maiintindihan ang buhay pag-ibig. Kaya ayun, sinubukan ko at hindi ko na namalayan araw-araw ko nang pinakikinggan. Tawagin mo na lang nga ako sa palayaw kong Echo. Nasa tamang edad na ako at isa akong CEO sa negosyo ng mga magulang ko. Ako na ang nagpapatakbo ng business namin. Hindi kami mayaman at lalo namang hindi kami sosyal sa buhay. Nag-iisang anak ako. Masasabi kong galing kami sa pamilya ng mga engineer. Si Lolo ay dating engineer sa Public Works and Highways dito sa amin. 3 silang magkakapatid na lalaki at lahat sila puro engineer. Ako naman ang panganay na apo at halos lahat ng pinsan kong lalaki, engineer din. Si Lolo, sobrang istrikto. Lahat kaming apo at anak niya dumaan sa matinding disiplina. Pero masasabi kong tama naman ang mga itinuro niya sa amin. Maraming nagsasabi na mayaman daw kami, pero hindi ako naniniwala. Ang totoo, yayaman ka lang kung masipag ka, marunong magdisiplina, at marunong maglimita sa paggastos. Yung iba kasi, pag may kotse lang, agad sinasabing mayaman. Pero madalas, utang lang naman yun. Kuya Will, dahil ako ang panganay na apo, maaga akong natutong gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Ako rin ang naging halimbawa sa mga pinsan ko. Paborito rin akong apo ni na Lolo at Lola, kaya ako tinawag na Echo. Sabi ni Lola, noong kapapanganak pa lang sa akin, unang iyak ko ay parang nag-e-echo sa buong bahay nila. Kaya doon nila nakuha ang palayaw kong Echo. Lahat kaming magkakapatid at magpipinsang lalaki ay nag-aaral sa iisang high school, isang all-boys school na tinatawag na Don Bosco. Mga pari ang nagpapatakbo ng eskwelahan at kilala ito sa sobrang istrikto at disiplinadong sistema. Simula pa lang ng first year hanggang 4th year high school, doon ako nag-aral. May hinahangaan ako na isang estudyanteng lalaki, halos kasing tangkad ko, kayumanggi, at maraming humahanga sa kanya. Hindi siya nagdadala ng gamit sa school pero napakatalino niya. Parang nasa kanya na lahat, talino, porma, at confidence. Kung matalino ako sa math, siya naman, parang lahat ng subject, kabisado niya. Pero may problema siya, palaaway siya, at mataas ang tingin sa sarili dahil nga matalino at gwapo. Maraming nagtataka, kasama na ako, kung bakit nasa huling seksyon siya. Halos buwan-buwan, napapatawag siya sa opisina ng principal dahil sa mga gulo. Madalas siyang ma-involve sa mga away sa campus. Minsan, simpleng tingin mo lang sa kanya, sisitahin ka agad at minsan pa ay sasapakin ka. Kaya tinawag siya ng iba na pasaway o may tama sa utak dahil sa sobrang talino niya na parang may kakaiba rin sa ugali. Kuya Will, tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang humanga. Iba ang karisma niya, ang lakas ng appeal, marunong manamit, matalino, at may kakaibang presence. Sa barkada nila, siya talaga ang stand out, parang package deal nga kung tawagin. Minsan, sa sobrang paghanga ko sa kanya, napapanaginipan ko pa siya. Minsan, isang hapon, palabas na kami ng mga pinsan ko sa gate ng school. Pauwi na kami at may sarili kaming service. Habang naglalakad kami, nadaanan ko siya.
Napatingin ako sa kanya, sabay ngiti. Bigla niya akong pinansin. Sabi niya, "Oh, ano? Tingin ka ng tingin dyan." Biglang nawala ang ngiti ko at natahimik ako. Lumapit siya sa akin at sabi pa, "Oh bro, may problema ba? Kung makatingin ka, parang gusto mo na akong lamunin ah." Nag-iba ang pakiramdam ko noon pero sumagot ako. Sabi ko, "Bro naman, walang masama sa paghanga. Napatingin lang ako sa'yo kasi idol kita." Pagkasabi ko nun, bigla niya akong kinwelyuhan. "Baka tamaan ka sa akin ha?" Sabi niya. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sa inis ko, sinapak ko siya. Nagkasuntukan kami. Alam kong hindi ako matatalo dahil kondisyon ng katawan ko sa trabaho at sanay magbuhat ng mabibigat na bagay. Agad namang umawat ang guard at barangay tanod. Mas may edge ako sa laban. Nabasag ko pa ang kilay niya at may tumulong dugo. Kinabukasan, pinatawag ako sa opisina ng principal. First time kong mapatawag doon. Nang magkaharap kami, hindi ako natakot. Sabi ko sa principal, "Father, siya po ang may problema, hindi ako. Siya po ang nauna." Tahimik lang ang principal, tapos tumingin kay Billy, yun ang pangalan niya. Sabi niya, "Billy, humingi ka ng sorry kay Echo." Tahimik lang siya sandali, tapos bigla niyang sinabi, "Bro, sorry ha." Sabay niyakap ako. "Kuya Will, hindi ko maintindihan pero biglang nawala yung galit ko." Ang lambing ng boses niya nang sabi pa niya, "Bro, sorry ulit. Para di ka na magalit, papalitan ko ng kiss yung galit mo. Akala ko kasi kalaban ka. Pwede ba kitang maging kaibigan?" Hindi ako nag-react. Sabi ko na lang sa principal, "Father, pwede na po ba akong bumalik sa room?" Tumango lang si Father. Paglabas namin ng opisina, naglalakad kami sa hallway. Sabi niya, "Bro Echo, sorry ulit ha. Kahit nabasag mo kilay ko, ang lakas mo talaga." Tahimik lang ako. Parang unti-unti nang nawawala yung paghanga ko sa kanya. Bigla siyang umakbay sa akin at sabi, "Bro, sana makasabay kita sa kantin mamaya. Gusto kong maging close tayo." Napangiti ako ng bahagya at sabi ko, "Sige, pero kung sasabay ka sa kantin, ikaw ang magbabayad." Ngumiti siya at sinagot ako ng, "Ayos lang, basta makasabay lang kita." Kuya Will, araw-araw at buwan-buwan, nagkakatinginan lang kami ni Billy. Minsan, nagkakawayan. Minsan naman, nagkakasalubong sa hallway at siya pa mismo ang unang bumabati. Dumating ang buwan ng Pebrero at ilang linggo na lang ay gagraduate na kami. Bago pa man sumapit ang Pebrero 14, nag-anunsyo ang school ng isang paligsahan, ang taunang art competition na inaabangan ng lahat ng high school students. Labanan ito ng mga magagaling sa art. Ako ang napili ng advisor namin at laking gulat ng lahat ng si Billy ang napiling makapareha ko. Marami ang nagtaka. Bakit daw siya? Pasaway yon. Mula noon, ni minsan, hindi pa nananalo ng first place ang Don Bosco sa ganitong contest. Ang tema noong panahon na yon, Art of Dignity. Secret competition ito, kaya kami lang ni Billy at ang advisor namin ang nakakaalam ng concept. Bago pa ang deadline, nagkita ang advisor ko at advisor niya para pag-usapan ang project. Pinaupo kami ni Billy magkatabi at pinabless pa sa pari. Habang binabasbasan kami, may sumigaw pa ng, "Mabuhay ang bagong kasal." Sabay halakhakan ng buong klase. Dumating ang araw ng mismong labanan. Mangyayari ito sa isang auditorium kung saan 10 high school ang magtatagisan. Kailangan naming matapos ang art piece sa loob ng 20 minuto. Kung mas maaga mong matapos at maganda ang delivery, mas mataas ang chance na manalo. Ang naisip kong concept ay kakaiba. Gagamit ako ng mga pinagputulan ng buhok mula sa barbershop at parlor at doon ko bubuuin ang art. Para raw may magic trick ang datingan. Nagkaroon ng bunutan ng order ng paglikha at malas.
Kami ni Billy ang pinakahuli. Dumating ang araw ng laban. Pinag-check-in kami ng school sa isang mumurahing hotel kasama si principal at ang mga advisor namin. May kanya-kanya silang kwarto at kami naman ni Billy ay magkasama sa isang kwarto. Habang nasa loob kami, nagkwentuhan muna kami kung ano-ano lang. Sabi ko, "Oh, Billy, bakit wala kang dalang gamit?" Ako, kompleto na. Ngumiti lang siya at sabi, "Bro Echo, ang dala ko lang ay pulang ballpen." Sabay tawa pa siya. Sabi pa niya, "Bro, sobrang aga pa. 8:00 pa lang ng gabi. Ano gagawin natin dito sa kwarto? Tara, baba muna tayo." Tinanong niya ako, "Inom ka ba?" Sabi ko, "Oo naman, oy." Tumador nga ako kaya bumaba kami. Naglakad-lakad ng kaunti tapos uminom kami ng tig-2 bote ng Red Horse. Pagkatapos nun, sabi ko, "Billy, tara na. May laban pa tayo bukas." Pero sagot niya, "Isa pa, bro. Tig-iisa pa tayo." Natawa ako at sabi ko, "Pwede ba nating dalhin yan sa hotel? Doon na lang natin ituloy." Kaya dinala namin ang mga bote pabalik ng kwarto. Pagdating doon, humiga na kami habang nagkukwentuhan. Tinanong ko siya, "Bro, anong trabaho ng mga magulang mo?" Tahimik muna siya saglit bago sumagot. Sabi niya, "Si mama nasa Hong Kong. Si papa may ibang pamilya na. Si mama naman may kinakasamang mayamang tomboy na inchik." At doon nagsimula ang mas malalim naming usapan, Kuya Will. Yung tipong hindi ko na inasahan na maririnig ko mula sa kanya. Biglang naging seryoso ang usapan namin, Kuya Will. Sabi niya, "Bro Echo, ayoko ng sirang pamilya. Hindi ko pa naranasan ang magkaroon ng masayang pamilya. Hindi ko rin naranasan kung ano yung tunay na pag-ibig. Marunong nga ako, pero ang dami namang galit sa akin. Pogi nga raw ako, pero ayaw sa akin ng mga babae dahil daw may attitude ako. Kaya para sa akin, hindi totoo ang pag-ibig na yan." Tahimik ako sandali bago ako sumagot. Sabi ko, "Bro, yung sinasabi mong hindi totoo ang pag-ibig, para sa akin totoo yun. Kasi ako, lumaki ako sa pamilya na puno ng pag-ibig. Ang problema lang, minsan malas lang talaga ang tao pagdating sa pag-ibig." Bigla siyang sumagot, Di siguro malas ako." Ngumiti ako at sabi ko, "Hindi ka malas. Kasi may nagmamahal sa'yo. At isa na ako doon. Yung paghanga ko sa'yo, bro, pwede na nating tawagin na isang uri ng pag-ibig." Bigla siyang tumingin sa akin at lumipat sa kama ko. Sabi niya, "Bro, paano mo masasabing pag-ibig yan? Kung totoo yan, turuan mo ako." Napangiti ako at sabi ko, "Billy, akala ko dahil sobrang talino mo, alam mo na rin kung ano ang pag-ibig. Diyan pala ako may advantage sa'yo." Sabay tawa ako. Sabi ko pa, "Inutil ka pala, bro. Wala ka pa palang alam sa mundo." Bigla siyang tumabi sa akin habang nakahiga. Sabi niya, "Bro Echo, virgin ka pa?" Sinagot ko siya, "Oo naman. Ni hindi pa nga ako nagka-girlfriend." Ako naman ang nagtanong, "Ikaw, ilan na naging girlfriend mo?" Ngumiti siya at sabi, "Pareho lang tayo. Wala pa." Sabi ko, "Billy, aaminin ko pag ako nagmahal, isa lang. Ayokong maglaro. Gusto ko totoo." Bigla siyang tumingin sa akin at tinanong, "Echo, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Bakla ka ba?" Hindi ako agad nakasagot. Sabi ko na lang, "Billy, hindi ko rin alam. Kasi hindi pa ako talaga nagmamahal." Tahimik kaming dalawa. Ramdam ko yung bigat ng hangin sa pagitan namin. Tapos, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Tumingin siya sa akin, tapos mahina niyang sabi, "Echo, trip lang ha. Subukan lang natin kung ano yung pakiramdam kapag pareho kayong lalaki." At doon, Kuya Will, napatigil ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Marahan.
puno ng pag-aalangan, pero totoo. Echo, bulong niya. Ipadama mo naman sa akin yung mga sinasabi mong pag-ibig. Kahit ngayon lang. At alam kong ipapanalo mo ako bukas. Dahan-dahan niyang inalis ang pagitan sa amin. Nang tuluyan nang natanggal ang hadlang sa pagitan namin, marahan niyang hinawakan ang aking mukha. Ang kinis mo, Echo. Ang puti mo, sabi niya. Ginawa niya ako para bang babae. Ang bango mo. Ang bawat hinga mo ang nagbibigay sa akin ng lakas. At ang mahihinang hinga mo, yon ang unti-unting nakakabaliw sa akin. Ang bawat paghinga niya sa aking balat, ramdam kong nagbibigay sa akin ng lakas. Sa buong buhay ko, Kuya Will, noon ko lang nakita ang isang Junjun. Kakaiba siya at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Billy, heto na ako. Halos pasigaw kong sambit habang ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa bawat paghinga, parang humihinto ang oras, kami lang, at ang init ng sandaling iyon. Ang mga mata niya, tila nagsasalita, at sa pagitan ng mga titig naming nagtagpo, alam kong pareho naming naramdaman ang rurok ng lahat, ng damdamin, ng pagnanais, at ng pagiging isa. Bigla niyang sinabi, kontrol lang, at muling lumapit sa akin. Ang sandaling iyon ay matagal, puno ng damdamin at intensity, at ramdam ko ang bawat titig at bawat galaw niya. Siya ang mas malapit sa akin, at para bang huminto ang mundo sa paligid namin. Nang oras na para sa akin, sinagot ko siya sa parehong lambing at haplos na ipinakita niya. Naramdaman ko siya ng malapit, ramdamang init at pintig ng bawat sandali namin, habang humihinto ang mundo sa paligid namin. Pareho kaming natigilan, parang naubos ang lahat ng lakas. Bigla niyang niyakap ako ng matindi at naramdaman ko ang init at tibok ng bawat sandali namin. Eko, bulong niya sa aking tenga, ikaw na lang ang mamahalin ko. Kung papayagan mo ako, kahit sambahin kita, gagawin ko. Ganito pala ang pakiramdam ng pag-ibig. Pagkatapos, marahan siyang nagsalita muli, Eko, asawa ko. At muling hinalikan ang aking mga labi. At doon kami natulog, magkasama at magkayakap na tila baga mag-asawa na. Kinabukasan ay araw ng kompetisyon. Puno ang auditorium ng mga estudyante na katulad namin, sabik mapanood ang mga kalahok. Kami ang huling tatawagin kaya napanood muna namin ang mga nauna. Habang naghihintay kami, bumulong si Billy sa akin. Asawa ko, sigurado panalo na tayo. Napangiti ako sa kanya. Nang tawagin na kami, ako ang unang pumasok. Kumuha ako ng puting kumot na malapad. Dahil sa sobrang focus ko, maingat kong inilatag ito sa gitna ng entablado. Sinaboy ko ang mga hibla ng buhok bilang parte ng acting, saka ako pumasok sa ilalim ng kumot. Inalis ko ang suot kong t-shirt at naiwan akong naka-boxers, may hawak na libro. Dahan-dahan akong lumabas mula sa ilalim ng kumot habang may ilaw sa akin. Nang makita nila akong lumabas, napuno ng sigawan at palakpakan ang buong auditorium. Kinuha ko ang microphone at sinabi, sa ngalan ng pag-ibig, nabuo ang tao, mas lalong lumakas ang hiyawan. Pagkatapos ko, si Billy naman ang sumunod. Kinuha niya ang microphone at sabi, Mr. Echo, stay there. Umakyat siya sa entablado na suot pa ang uniform na pang Don Bosco. Bago magsalita, sinabi niya sa mic, sound please, tumugtog ang kantang handog ni Florante. Habang kumakanta, isa-isa niyang inalis ang mga suot niya. Mapula ang kanyang mga labi at seryoso ang ekspresyon ng mukha. Stop sound please, sabi niya pagkatapos. Tumigil ang musika at nagsalita siya. Wala akong dalang props gaya ng iba. Ang dala ko lang ay ballpen na pula na ginawa kong lipstick. Ang halik kong ito kay Echo ay simbolo ng pag-ibig. Lumapit siya sa akin, hinalikan ako sa dibdib, saka lumuhod at nagsabi,
Lahat tayo ay binuo ng Diyos sa kanyang salita at iyon ay pag-ibig. Para maniwala kayo, heto ang patunay. Inalis niya ang band-aid sa leeg niya at ipinakita. This is true love, evidence of what you call chikinini. Nagtawanan at nagtilian ng lahat. Pareho kaming yumuko sa entablado. Pagkatapos ng ilang saglit, inanunsyo ang mga nanalo. Nakuha namin ang unang at pangalawang pwesto. Dahil doon, gumawa kami ng kasaysayan sa aming paaralan. Kinabukasan, instant sikat kami sa school. Lalo kaming nakilala ng mga estudyante at maging ng mga guro. Lumipas ang mga buwan, Abril na, at malapit na ang graduation. Nakaayos na ang program at si Billy ay kabilang sa mga top students. Ako naman, hindi nakasama at wala man lang nakuha kahit anong parangal. Dahil sa lungkot, nagsumbong ako kay Papa at kay Lolo. Nang marinig nila ang nangyari, labis silang nagalit. Kinaumagahan, araw ng flag ceremony, biglang dumating si Lolo sa school at gumawa ng eksena. Galit na galit siyang sumigaw, walang usapan. Lahat ng apo ko na nag-aaral dito, aalisin ko. Ang apo kong nagbigay ng dangal sa school, bakit hindi man lang nabigyan ng parangal? Nasaan ang honor of integrity? Kahit hindi siya top student, karapat dapat siya. Tahimik ang lahat habang nagsasalita si Lolo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya silang hindi na ako sasali sa graduation. Habang palabas kami ng gate, bigla kong narinig si Billy na sumisigaw. Eko, anong nangyari? Hindi ka sasali sa graduation? Iiwan mo ako? Hayop ka. Sabi mo, walang iwanan. Sino na ang kasama ko dito? Naiiyak na siya habang lumalapit. Eko, please. Paano na ako? Putya ka, Eko. Pinagbago mo ako. Tinuruan mo akong maging tao. Sige, iwan mo ako. Hindi na rin ako sasali sa graduation na to. Kuya Will, masakit sa akin ang nangyari. Ramdam ko ang kawalan ng hustisya. Hindi ko man lang nakuha ang pagkilalang alam kong pinaghirapan ko. Dahil doon, tuluyan kaming nagkahiwalay ni Billy, ang una kong minahal. Wala kaming malinaw na closure, pero naglaho na lang ang lahat. Si Billy, ang lalaking napagbago ko. Ang lalaking unang umibig sa akin. Ang lalaking kinaiinisan ng iba, pero minahal ko ng totoo. Lumipas ang 18 taon. Iba't ibang karanasan na ang dinaanan ko. Isa na akong matagumpay na negosyante. At isang araw, muling nagtagpo ang landas namin ni Billy. Halos hindi ko na siya makilala. At doon, Kuya Will, nagsimula muli ang isang tagpong hindi ko inaasahan. Isang kwentong puno ng kaba at excitement. Kuya Will, kung gusto mo at ng mga tagapakinig mo na marinig kung paano nagbago ang lahat sa muling pagtatagpo namin ni Billy, comment lang kayo sa ibaba. Type nyo, yes, gusto namin ng part 2. Magandang araw sa iyo, Kuya Will. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, dito ko na ito tatapusin. At bawat salitang bibitawan ko ay may bigat at kahulugan. Ngayon, mas naniniwala na ako sa kasabihan ng mga nauna sa atin. Hindi hadlang ang kahirapan kung may paraan at may pag-asa. Dahil kung hindi ka kikilos, hindi rin darating sa iyo ang mga bagay na hinahangad mo. Hindi lahat ng may diploma ay may marangyang buhay. Minsan, yung mga taong walang pinag-aralan, sila pa ang umaangat dahil marunong silang dumiskarte. Kung masipag ka at may disiplina, tiyak na aangat ka rin balang araw. Dahil lahat ng problema may solusyon. Pero sa mundong ginagalawan natin bilang mga Pilipino, iisa minsan ang problema natin, crab mentality. Sa araw-araw makikita mo yan, imbis na magdamayan, hilahan pababa. Kung babalikan ko naman ang naudlot kong kwento, ang una kong pag-ibig kay Billy noong high school, hanggang ngayon hindi na naulit, siguro dahil natakot na rin na ako. Alam ko rin kasi na may mga lalaki na pera lang ang habol
At yan ang katotohanan, maniwala ka man o hindi. Nung nagkahiwalay kami, doon mismo sa campus ng paaralan namin, yung mga salitang binitiwan niya ay tumatak sa isip at puso ko. Iiwanan muna ako. Tangina, sabi ko sa sarili ko, ikaw ang una kong minahal. Ikaw ang nagbago sa pagkatao ko. Sabi mo, walang iwanan. Sa murang edad ko noon, akala ko laro lang ang lahat, isang kalokohan ng kabataan. Pero hindi ko alam, yun pala ang tatatak sa pagkatao ko habang buhay. Lumipas ang 18 taon, ang haba ng panahon. Masasabi kong parte na lang ng nakaraan ko yung pag-ibig kong inosente noong kabataan ko. Ngayon, parang napasobra na yata ako sa pagiging hinog. Hindi ko na alam kung paano ba muling magmahal. Halos lahat ng oras at panahon ko ay nauubos na sa trabaho. Masaya naman ako kasama si Mama at si Papa sa aming hanap buhay. Mayroon kaming 2 malalaking hardware. Magkahiwalay, pero parehong maayos na tumatakbo. Tulungan lang talaga. Ewan ko ba kung bakit ako ang inatasang mamahala sa 2 negosyo. Pero tinanggap ko na rin dahil parte na iyon ng responsibilidad ko. Buwan ng Disyembre nang mamaalam si Lolo. 1 linggo siyang nakaburol sa bahay ng mga matatanda. Simple lang, pero solemn ang pakiramdam. Nang dumating ang huling araw bago siya dalhin sa krematorium, maaga pa lang ay abala na ang mga tauhan ng funeral service, araw ng Sabado noon. Maaga silang nagsidatingan upang ayusin at ligpitin ang lahat sa bahay ni Lolo. Dapat daw, bago mag-alas 9 ng umaga, nasa cremation na siya. 6 silang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Tahimik at mabilis ang kilos ng bawat isa. Halatang sanay sa ginagawa. Pero, Kuya Will, sa totoo lang, isa pala sa 6 na yon si Billy. Habang pinagmamasdan ko silang nagliligpit, hindi ko agad napansin. Nakaupo lang ako sa gilid, nanunood, hanggang sa oras na ilabas na nila si Lolo. Hindi na ako sumama. Sa halip, dumiretso ako sa 2 hardware para asikasuhin ang ilang mahalagang bagay. Sabado kasi noon, araw ng trabaho. Matapos ang pagsunog kay Lolo, sinabi ng funeral na dadalhin sa bahay ang abo niya bago mag-alas 2 ng hapon. Si Papa, bilang panganay, ang nagdesisyon na sa bahay na lang daw sila mag-lunch para sabay-sabay ang lahat. Parang gusto niyang iparamdam na balik normal lang ang lahat gaya ng bilin ni Lola na dapat daw masaya at tanggapin ang nangyari ng buong puso. Pagdating nila sa bahay, parang may maliit na kasiyahan. May mga palobo pa at nag-rent pa si Papa ng 2 videoke na inilagay sa magkaibang bahagi ng bakuran. Maluwag kasi ang lugar ni Lolo, kaya kahit saan ka tumingin, may kantahan at tawanan. Diyos ko, Kuya Will, ang saya ng mga pinsan ko. Para bang nakawala sa kulungan. Pagdating pa lang nila, kanya-kanyang pwesto agad sa mesa at nagsimula na ring mag-inuman. Nang magtatanghali na, pinagtabi-tabi nila ang mga lamesa para magsalo-salo sa kainan. Tumawag si Papa. Sabi niya, ako na lang daw ang kulang. Sinabi ko na paalis na ako, patapos na ang meeting ko. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag naman si Mama. Tapos si Lola, galit na galit pa kasi ako na lang daw ang hinihintay nila. Pagdating ko sa bahay ni Lola, agad nilang napansin ang sasakyan ko. Nakaupo silang lahat sa pinagtabing mga lamesa. Ang saya nilang pagmasdan. At pagkapasok ko pa lang, sabay-sabay kong narinig ang sigaw nilang, "Hep hep, hooray, hep hep, hooray," sabay tawanan. Halos patapos na sila kumain. Pero ang saya pa rin ng buong paligid. Habang nakikisabay ako sa kasiyahan, biglang may dumating na van. Iyon pala ang sa funeral service. Nataranta agad sina Lola at ang magkakapatid ni Papa nang ibaba at iabot ang abo ni Lolo para dalhin sa loob ng bahay.
Habang abala sila sa pag-aasikaso sa tanghalian para sa mga bisita, nagsimula ng ayusin ang lamesa sa dining area. Pagkahanda, sabi ni Lola, "Oh, kumain muna kayo." 6 silang sabay-sabay na naupo sa mesa. Maya-maya, lumabas sina Lola, Mama at Papa, sabay tawag sa akin. "Eko, dito ka na, sumabay ka ng kumain." Pagpasok ko, nagbigay galang muna ako sa mga nakaupo sa mesa. Sabi ni Lola, "Oh, doon ka na umupo sa pwesto ng lolo mo." Bigla akong nagbiro, "Mga sir, naghugas po ba kayo ng kamay? Baka may abo pa yan." Sabay-sabay silang nagtawanan. "Sige po, huwag mahiya, kain lang po kayo. Alam ko pong pagod kayo," sabi ko pa. Ngumiti si Lola at biglang nagkwento, yan ang panganay kong apo. Mula nang dumating yan sa amin, lahat ng bagay gumagaan. Kasi nung ipinanganak yan, may ngipin na agad sa itaas. Kaya sabi ko noon sa lolo niya, aangat yan sa negosyo balang araw. Kaya kuya, ang tawag namin dyan. Napatawa ako, sabay biro. Si Lola naman, pati yun ikinukwento pa. Tawanan ulit silang lahat. Pagkatapos ay nagpatuloy ako. "Oh, sino dyan ang binata? May dalaga kami ngayon, ha?" Sabay tawa ulit. "Halina, kain na po, baka maunahan pa kayo sa ulam." Biro ko pa, sabay kindat. Habang kasalukuyang kumakain, sa loob naman ng sala ay abala ang mga magkakapatid sa pagbibilang ng mga ambag. Maya-maya, biglang nagsalita ang may-ari ng funeral service habang sabay ding kumakain. Sabi niya, "Sir, ang yaman naman ng pamilya niyo." Napatingin ako sa kanya at seryosong sumagot, "Ay, sir, wala pong mayaman o mahirap ang sa angkan namin. Kasi po, kung may pagsisikap at disiplina, kaya mong marating kahit ano. Lahat ng bagay kailangang paghirapan. Kaya siguro, mas tamang sabihin na maganda lang talaga ang takbo ng buhay namin." Ngumiti siya, sabay sabi ulit, Sir, kita naman po doon sa sala. Puro diploma, puro engineer." Napatawa ako at sinagot ko, "Sir, ilan po ba ang nabilang nyo?" Si Lolo, civil engineer. Si Papa at mga kapatid niya, pare-parehong engineer din. Ako, ganun din, pati mga pinsan ko. Kaya sir, pwede niyong sabihing angkan talaga kami ng mga engineer. Sabay-sabay kaming nagtawanan sa mesa. Pagkatapos, sabi ko pa, "Sir, kasi kahit sa isang pamilya o negosyo, kapag hinaluan ng kalokohan, siguradong masisira yan. Gaya ng mag-asawa, kapag may nangloko, damay ang buong pamilya." Sabi ng may-ari ng funeral service, "Wow sir, wala na po akong masabi." Ngumiti ako, sabay tanong, "Sir, etong mga kasama nyo, mga tauhan nyo po ba lahat yan? Malaki siguro ang sweldo nila." Ngumiti rin siya at magalang na sumagot, "Sir, bali 6 po kami rito. 3 lang po ang regular ko. Yung 2, yan pong katabi nyo at itong nasa tabi ko. Sideline lang po muna sila." Kuya Will, ang mismong katabi ko pala noon ay si Billy. Hindi ko agad napansin. Tahimik lang siya, laging busy sa cellphone niya. Pagkatapos namin kumain, lumabas si Papa at sinabihan ako, "Kuya Eko, anak, ayos na." Sumagot ako, "Mamaya na, Papa." Pagkatapos nilang makapagpahinga, pag-usapan ninyo kung kaya nila o kung sila na ang magpapatayo ng mausoleum ni Lolo. Biglang nagsalita ang may-ari ng funeral service, "Sir, lahat po ng kliyente namin kumuha ng serbisyo sa amin. Kami na rin po ang gumagawa ng mausoleum. May mga tauhan po kami para doon." Habang nagsasalita siya, napansin kong yung katabi ko, na si Billy pala, ay tahimik lang talaga. Hindi man lang tumatawa o nakikisabay sa usapan. Kaya nagbiro ako, "Pre, mula kanina nagsasalita ako. Ni minsan hindi pa kita nakitang tumawa." Tumingin siya sa akin, seryosong seryoso ang mukha, sabay sabi, "Sir, ayos lang po ako."
May balbas siya na bagay sa mukha niya, may suot na salamin, at malalim ang boses. Ramdam mo yung bigat ng presensya niya kahit tahimik lang. Pagkatapos, niyaya ko silang lumabas. Sabi ko, "Kuya, tara po sa labas. Pag-usapan natin yung dapat pag-usapan." Sabay tawag ko sa pinsan kong si Dave. "Dave, pumasok ka muna sa loob. Kunin mo yung pera para sa pinag-usapan nating bayad sa service nila." Nang matapos ang usapan at kanya-kanya ng hawak ng bote ng Red Horse, lumapit sa akin si Papa at si Mama. Hawak nila ang tablet ko. Sabi ni Mama, "Anak, ang dami mong messages." Tapos si Papa, sabay ngiti at biro, "Aba, mukhang may iiyak dito." Sabay tawa. Pagkatapos magpaalam ng mga bisita, sabay-sabay silang naglakad palabas ng bakuran. Medyo malayo ang gate, kaya habang naglalakad sila, kinuha ko ang tablet ko kay Mama para tingnan ang mga mensaheng dumating. Napansin ko, nakamasid sina Mama, Papa at Lola sa akin, pati mga pinsan kong nakangisi at nagsisigawan pa ng, "May iiyak, may iiyak." Hindi ko maintindihan ang biro nila noon. Nang buksan ko ang tablet, nanlaki ang mata ko. May mga mensaheng galing sa unknown number, kalaki pa ang mga larawan ko. Mga litrato noong nasa stage ako na walang saplot at kasama si Billy. Nakalagay sa message, "Pagkakita ko pa lang sa'yo kaninang umaga, nanginig na ako. Hindi mo na siguro ako kilala. Ako yung katabi mo sa upuan. Ako yung unang tumawag sa'yo noon ng asawa ko. Echo, Echo. Ako to, si Billy. Ako yung katabi mo kanina." Nang mabasa ko, bigla akong napatayo at dali-daling tumakbo palabas, pasigaw, "Sandali, sandali." Nakaawang pa ang gate kaya sumigaw ako, "Sino sa inyo si Billy?" Biglang nagsalita yung may-ari ng funeral service at itinuro siya, "Sir, ayan po." Nakita ko siyang nakayuko lang, tapos dahan-dahan akong hinarap. Sabi niya, "Sir, ako po to." Lumapit ako at agad ko siyang niyakap ng mahigpit, sabay bulong, "Pucha, bakit hindi mo agad sinabi na andito ka?" Nagulat yung may-ari ng funeral service at nagtanong, "Sir, may problema po ba?" Sumagot ako, "Wala po sir, kaibigan ko yung kasama ninyo. Matagal na kaming may pinagsamahan." Sabi ng may-ari, "Ah, ganun po ba? Sige, iwan ko muna siya rito." Habang niyayakap ko si Billy, napaluhod siya at humahagulhol. Sabi niya, "Akala ko di mo na ako makikilala. Ang taas mo na ngayon, Echo." Habang yung mga pinsan ko naman, nagtatawanan at nagsisigawan ng may halong panunukso. Pagkatapos, nagpaiwan si Billy at nag-usap kami sa loob ng bahay ni Lola. Ilang sandali pa, pumasok sina Papa, Mama at Lola. Sabi ni Papa, "Oh, di ba? Sabi ko na nga ba may iiyak. Loko ka, kaninang umaga hindi ka umiyak. Ngayon lang pala, sa best friend mo pa." Sabay akbay niya sa akin at sabing, "Billy, pag-usapan nyo ng maayos, nandito ka naman. Huwag kang mahiya." Kuya Will, nang kami na lang dalawa ni Billy ang naiwan sa sala, pumasok pa yung ilan kong pinsan. May bit-bit na Red Horse at nilapag iyon sa tabi namin. Tahimik lang muna kami pareho. Nagkatinginan kami pero walang imikan. "Oh, kumusta na?" Sabi ko. Sabay tawa, pilit binabasag ang katahimikan. "May pamilya ka na ba?" Tanong ko pa, kahit hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan naming matagal nang hindi nagkita. Ngumiti siya, sabay sagot, "Asawa ko, Echo pala." Sabay tawa. "Echo, mula nang maghiwalay tayo, hindi na ako nakapagsuot ng toga. 4 na taon lang ang natapos ko. Alam mo, pagkatapos nun, akala ko mababaliw na ako. May anak na ako ngayon, 6 na taon gulang, lalaki." Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. "Nag-Taiwan ako noon, doon ko nakilala ang nanay ng anak ko. Pero nagloko siya kaya naghiwalay kami. Lahat ng naipundar ko, kinuha niya. Pero yung anak namin,
Sa akin napunta. Huminga siya ng malalim. Buti na lang at tinawagan ako ng boss ko kanina. Kulang daw sila ng tao sa service, kaya ako ang pinasama. Diyos ko, Eko, 18 taon bago ulit tayo nagkita. Yung gamit mo palang pangalan sa Facebook, iba. Kaya pala hindi kita mahagilap sa social media. Napangiti ako, sabay tanong, ano na trabaho mo ngayon? Sagot niya, kung ano-ano lang, paiba-iba. Alam mo naman, 4 na taon lang natapos ko. Tiningnan ko siya at napansin ko talaga ang malaking pinagbago ng itsura niya. Sabi ko, iba ka na. Bordado ka na ng tattoo, pati balbas mo. Doon kita hindi agad nakilala. Bigla siyang sumagot ng may malakas na boses, sabay taas ng damit. Hoy, kahit may tattoo ako, basahin mo nga tong nasa dibdib ko. Napatawa ako nang makita ko, Heart of Gold. Sabay sabi ko, ikaw yan! Ikaw talaga yan! Sabay mura, pero nakangiti. Tapos bigla siyang nagtanong, oh, ikaw, kumusta na ang asawa mo? Sambit niya. Sinampal ko lang ng mahina, gunggong mo. Asawa daw? Sagot ko, sabay kaming nagtawanan. Kung naaalala mo, Kuya Will, sinabi ko noon na kapag nagmahal ako, isa lang. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang lalaking minahal ko. Yung lalaking nag-iwan ng chikinini sa akin. Siya lang ang una. At simula noon, hindi na ako muling naghahanap. Yung mukha niya, Kuya Will, hindi mo maipaliwanag. Puno ng ngiti at saya. Bigla siyang nagsalita. Eko, pwede ba kitang yakapin ulit? Niyakap niya ako ng mahigpit, sabay iyak. Eko, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon sa puso mo. Kung nagbago ako noon, mas lalo akong magbabago ngayon. Hindi na ako yung mayabang na dati. Kung papayagan mo lang ako, gusto kong ayusin lahat. Hindi ko hinahangad kung ano ang meron ka. Ang hangad ko lang ay yung nasa loob ng pagkatao mo. Pagkatapos naming mag-usap, lumabas kami at sumama sa kasiyahan sa likod ng bahay ni Lola. Doon niya nakasalamuha ang mga kamag-anak ko at masaya silang lahat. Sabi ni Papa, Eko, doon pa lang sa cremation service, nag-usap na kami. Alam ko na ang lahat. Nang gumabi na, nagpaalam na si Billy. Sabi ko, ako na ang maghahatid sa kanila. Nagpaalam muna ako kina Papa, Mama at Lola bago kami umalis. Pagpasok namin sa kotse, tahimik lang kami pareho. Maya-maya, hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko, tutulungan kita, Billy. Kailangan lang tiwala. Sige, yung naudlot natin noon, kung gusto mo, ituloy natin. Pero may isang kondisyon. Kung sino man sa atin ang magloloko, barilin mo ako at babarilin din kita. Pagkarinig niya noon, napasigaw siya, Yes, Lord. Sinagot mo ang dasal ko. Napatawa ako, sabay dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. At nang mag-red light sa daan, huminto kami. Walang sabi-sabi, bigla niya akong hinalikan sa labi. At kahit anong mangyari, hindi pa rin magbabago ang tawag ko sa kanya. Asawa ko pa rin siya. Pagkarating namin sa kanila, isang maliit na kwarto lang ang inuupahan nila. Pagpasok pa lang ni Billy, agad siyang pinagalitan ng nanay niya. Sabi nito, Aba, Billy, pinataranta mo ako kanina. Alam mo namang wala akong alam sa cellphone. Tapos pinapa-upload mo pa yung mga luma mong litrato. Tawa lang si Billy, sabay sabi, Inay, kasama ko na po yung matagal ko nang ipinagdarasal. Si Eko. Pagtingin ng nanay niya sa akin, nagulat ito. Ay, Billy naman. Kasama mo pala si Eko, di mo man lang sinabi. Magandang gabi po, tita, sabi ko sabay mano. Ngumiti siya at sabi, ang pogi pala nitong si Eko at ang puti pa. Biglang nagising ang batang natutulog. Papa, pasalubong ko, sigaw nito. Sabi ni Billy, oh, bless ka muna kay tito. Pag-bless ng bata, hinalikan ko siya. Bigla siyang nagsabi, Tito, mabaho po ako. Sagot ko naman,
Okay lang, kahit amoy pawis ka, pogi ka pa rin. Pagkatapos noon, nagsalita ako ng seryoso. Tita, magpapaalam po sana ako. Si Billy po ay sa bahay matutulog ngayong gabi. May pag-uusapan po kaming mahalagang bagay. At mula po ngayon, may maayos na trabaho na siya. Ako na po ang bahala sa kanya. Kinuha ko ang wallet ko, naglabas ng 5,000 at iniabot kay Billy. Sige, ibigay mo yan kay nanay mo, sabi ko. Eko, kukuha lang ako ng damit, sabi niya. Wag na, meron na sa bahay, sagot ko. Habang pauwi kami, maaga pa, mga 7:00 lang ng gabi. Kaya dinala ko muna siya sa parlor, pinagupitan ko siya at pinaayos pati balbas niya. Pagdating namin sa bahay, napatingin siya sa paligid, halatang nagulat. Asawa ko, akala ko bahay to ng lola mo, sabi niya. Ngumiti ako at sumagot, hindi, yan ang bahay ko, meron pa akong iba. Pagkaupo namin, sabi ko sa kanya, simula ngayon, gusto ko maayos ka na sa pananamit. Ayoko na ng bihis tambay o pangkaraniwan lang. At mula bukas, walang holiday sa trabaho. Kahit linggo, may pasok tayo. Oh, maligo ka muna. Amoy punerarya ka pa. Tara, ikaw na rin ang mamili ng brief mo. Habang namimili kami ng damit, napansin kong halos magkapareho kami ng size sa damit, pantalon, pati sa sapatos. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa banyo. Pagkapasok niya sa CR, sumunod ako. Kahit mag-ingay tayo rito, ayos lang. Si Papa, si Mama, at ang kasambahay, nasa bahay ni Lola. Malaya ka rito, Billy. Kuya Will, sa CR pa lang, nakaisa na kami. Pagpasok ko, agad niya akong hinalikan. Yung halik na parang sabik at matagal nang pinipigil. Eko, salamat, sabi niya habang nakayakap at tumutulo ang tubig sa amin. Sabi ko, kalalaki mong tao pero umiiyak ka pa. Sumagot siya, Eko, yung ungol mo, yun yung lagi kong napapanaginipan. Ngayon, narinig ko ulit, please, wag mo muna akong iiwan. Wag mo akong sasaktan. Wag mo muna akong paiyakin, please, sa ngalan ng pag-ibig ko at pag-ibig mo. Diyos na ang bahala sa atin. Pagkatapos naming maligo, dumiretso kami sa kwarto ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang pakiramdam niya katapusan na ng mundo. Kuya Will, aaminin ko, ibinigay ko lahat, pati kaloob-looban ko. Kahit masakit, pagkatapos noon, habang nilalaro niya ako, siya naman ay nakahiga lang. Pero ang sarap, sobra. Wala akong nasabi. Tadtad man ako ng chikinini sa leeg at sa iba pang parte ng katawan. Wala akong pinagsisihan. Puro sarap at saya lang ang naramdaman ko. Sabi ni Billy habang nakahiga sa tabi ko. Eko, asawa ko. Mula ngayon, ikaw ang masusunod sa lahat ng gusto mo. Alam ng papa mo na nagmamahalan tayo. Alam din ng nanay ko ang nakaraan natin. Nagkamali man ako noon. Gusto kong itama lahat ngayon. Inuulit ko, hindi yaman ang habol ko, kundi yung pagmamahalan natin. Sa sobrang taas mo, para kang langit. At ako naman, parang nasa lupa. Sana, kahit ganon, pantayin mo ng pagmamahal mo yung sa akin. Minsan ko nang natikman ang tunay na pag-ibig noong bata pa tayo. Sana ngayon na mas matured na tayo, kaya mo na akong gawing sandata mo, yung matatag, totoo, at hindi basta bumibitaw. Kuya Will, noong gabing yon, naging matagumpay ang lahat. Hindi lang sa amin ni Billy, kundi pati sa usapan tungkol sa trabaho. Kinabukasan, araw ng linggo, sinama ko siya sa 2 malalaking hardware namin at ipinakilala sa lahat ng tauhan ni Papa. Alam kong mapapakinabangan ko siya, hindi dahil sa gusto kong samantalahin, kundi dahil alam kong matalino siya at may kakayahan. Hindi ko siya mahal dahil sa katawan niya. Mahal ko siya dahil alam kong kaya niyang tumulong at sabayan ako sa buhay. Gagamitin ko ang utak niya, oo, pero dahil mahal ko ang puso niya.
Gagamitin ko ang pagkatao niya, hindi dahil silahis ako, kundi dahil sa kanya ko naranasan ang pag-ibig na totoo. Gagamitin ko ang salitang pag-ibig dahil iyon ang dahilan kung bakit ako nagmamahal at bakit ako minahal. Kuya Will, ngayon ko lang napagtanto, may mga lalaki rin palang handang magsakripisyo. Akala ko dati, mga bakla lang o mga silahis lang ang marunong magmahal ng totoo. Ngayon, naniniwala na ako, ang pag-ibig ay bulag. Hindi ito namimili ng kasarian, ng itsura o ng nakaraan. Hanggang dito na lang muna, Kuya Will. Maraming salamat sa oras, sa pakikinig at sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko. Ang sarap sa pakiramdam na may nakikinig at tunay na nakakaunawa.